Hello, Katden lovers and Katden followers. Abay OG Diaz, binanata ng isang radio announcer, radio DJ patungkol sa pagkukumpirma niya sa bagong karelasyon ni Kathryn. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagian ninyong pagsubaybay. At ngayong araw, let's talk about this one dahil pinag-uusapan po ngayon sa news online dahil talagang ito po yun, panoorin natin. Din po si Alden Richards, maraming salamat sa pag-block screening. Wow! So much! Nagpakita nga ng matinding suporta si Mr. Alden Richards sa Kim Pao, kay Kim Chiu at kay Mr. Paulo Avellino dahil isa siya sa mga artistang naglabas talaga ng sarili niyang pera mula sa kanyang sariling bulsa. Nagpa-black screening po siya para po sa movie ng Kim Pao. So ganito siya ka-generous. Ginawa niya rin ito kay Jenilyn Mercado at saka kay Mr. Dennis Trillo. So talagang grabe po si Alden. And this time, eto na, pag-usapan na natin to dahil binanatan nga ng isang radio announcer, radio DJ, si Mr. OG Diaz dahil sa pagpapakalat nito at pagkukumpirma nito ng ilang mga news, Panoorin natin ito. Kasi siyang umugong sa pagkukumpirma ni OG Diaz sa kanyang vlog. If na-recall mo na ako talaga distasteful sa akin kasi yon, yung parang pagkukumpirma mo ng isang bagay na parang sabihin mong, sige, yes, may parang source ka siguro, ganyan, na sabihin natin, sige, reliable, pero wag mong kumpirmahin. 'Di ba sa parang sarili mong show, on your own platform, hayaan mo na yung mga taong involved yung magkumpirma. Yun kasi yung parang sa akin no, since tayo nga ay pinapanood ko po itong news na to is naiintindihan ko kasi may tinatawag po kasing professionalism or code pagdating po sa ganyang klase ng work kasi I've been parang nag-aral po tayo bilang mass communication at isa sa mga code yan, diba? Dito po yung sinatawag na kahit na may alam ka, like for example sa showbiz, diba? Kahit sabihin na natin na may source na nagsabi sa kanya, pero hindi po proper na sa kanya mismo manggagaling yung balita. So, ang pangit lang since tayo nga ay parang na-train na na mga media professionals, 'di ba? Na kung sakasakaling may umamin na mga subject or mga kilalang tao sa kung ano man yung nangyari sa buhay nila, hintayin natin yon na magaling sa kanila tsaka natin ibabalita. Ang medyo off talaga sa akin, sinasabi dito ng radio DJ na ito na parang mali at nakakita siya ng unprofessionalism dito kay Mr. OG Diaz nang i-announce ito sa publiko ang patungkol sa pagkikipagmabutihan di umano ni Miss Kathryn Bernardo sa mayor ng Lucena. Ngayon, dahil po sa news na yan, grabe po yung judgment na natatanggap ngayon ni Miss Kathryn, dahil po sa kanyang pagkukumpirma kasi ang isa lang sa mga pangit sa ganito, kinumpirma nga ni OG Diaz. Tapos, sinabi po ng radio announcer, bakit hindi niya hantayin yung mismong taong involved ang magsalita sa publiko? Hindi yung pinapangunahan niya, 'di ba? Parang ano po yan parang code of ethics yan na kahit may alam ka na or kahit alam mo na yung kahit may alam ka galing sa source mo, hintayin mo pa rin kung anong confirmation. Kaso nga lang kasi siya sa mga vlogs niya, sinabi niya na confirm daw na talagang may ganun nga kay Kathryn Bernardo. So dahil dyan, nakakalkal ngayon yung buhay nung mayor ng Lucena. Meron pa siyang follow-up na vlogs patungkol dyan na sinabi niya na pagkatapos daw ng eleksyon, doon daw magsasalita itong si Mayor Mark Alcala. Bakit kailangan mo pang tapusin yung halalan? Na-drag naman na yung pangalan ni Miss Kathryn. Hindi mo na lang tapusin agad-agad para at least manahimik na rin yung judgment na ibinibigay kay Kathryn. Kasi nga sinasabi nila na parang si Kathryn daw ay hindi na muna nag-isip bago niya sinagot. Kasi yun ang confirmation ni OG Sinabi ni OG Diaz sa vlog niya
na sinagot na nga nitong si Miss Catherine Bernardo, si Mayor Mark Alcala. Ang pagkakakilala po ng mga fans nitong si Miss Catherine Bernardo kay Catherine, siya yung tipo ng tao na parang, 'di ba, parang naniniwala siya dun sa long courting, 'di ba? Yung parang mahaba ang panliligaw sa kanya. Kaya nagtaka po yung ilan kung bakit po yun yung in-announce na iba, parang sobra naman panggagamit sa pangalan ni Catherine at ginamit mo pa yung sarili mong platform para makahatak ka ng maraming mga likers and viewers mo, 'di ba? Yun po yung pinupunto ng isang announcer sa radyo na talagang off kung titignan po natin. Kasi parang antayin mo muna na magsalita yung taong involved para po talagang patunayan or parang ikaw yung magsa-second emotion ka lang. Tapos, ang pinakapangit, there are times kasi na meron silang binabalita, si Christopher Mint tsaka siya, na kapag mali po yung balita nila, deadma lang, sorry lang, 'di ba? Sasabihin nila, di sorry, mali ako, ganon. Na hindi na po nila mababawi yung mga judgment na ipinukol dun po sa subject na sinabi nila, 'di ba? Yun po yung pinupunto nung isang radio station na yan at talagang nauunawaan ko siya dun sa point niya, no? Na parang these days, parang ang dami po talagang mga mas pinapangunahan kung anong sasabihin ng mga artista at pinapangunahan kung ano po yung mararamdaman ng isang artista. Kaya nga, ito pong natin generation parang napaka-possessive ng maraming tao kasi minsan 'di ba we don't give them time to choose. Hindi natin sila binibigyan ng chance na magsalita, hindi natin sila binibigyan ng chance na mamili or ano pa man yung maging desisyon nila sa buhay. So yun po yung parang pino-point out ng radio station na yun. Pero para sa akin whatever the decision of Miss Catherine is, kung ano po yung makakapagpabuti sa kanya, kung ano po yung alam niya na talagang siya, yung liligaya siya, 'di ba? Kahit sino pa 'yan, 'di ba? Susuportahan natin si Miss Catherine Bernardo. And of course, ganun din si Alden Richards. Kung sino po yung girl na mapipili niya, yung deserving para sa pagmamahal na binibigay niya sa bawat mga babaeng nalilig sa buhay niya, supportahan natin. Wag lang talaga yung may asawa, 'di ba? Kasi kinukonek yung pangalan niya, may asawa na, 'di ba? Baka nga soon magkakaanak na 'yon. Pero hanggang sa ngayon, yun pa rin po yung kinukonek sa pangalan niya. Kaya naman, let's wait and see. Kasi sabi nga, ang katotohanan na magpapalaya sa ating lahat, yun ang sinasabi ng Bible, 'di ba? So, yun ang hintayin natin. And let those truths na talagang kung ano ba talaga, 'di ba? Kasi syempre, alam natin na si Miss Catherine kasi sikat po siyang artista Talagang pinag-uusapan talaga kasi si Catherine yung tipo ng tao na parang hindi niya para pag-aksaya ng panahon or magbigay siya ng opinion or ilatag kung ano man po yung private na buhay niya kasi natuto siya kay Alden. Tingnan si Alden, kahit anong piga po ni Mr. Boy Abunda sa kanya, never po siya umamin. Si Boy Abunda na yun because hindi niya binibigyan ng karapatan ng publiko na talagang pag-usapan or maging maging topic po yun sa lahat ng platform. Kasi yun lang daw ang iniiwan niya sa sarili niya na pribado, no? Kahit po kinakalkal ng marami yung kanyang love life. So, grabe talaga to si OG. So, kayo na po ang musga, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!